Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Update po tayo sa Kim Pao updates at iba pang showbiz ganap sa ngayon, guys. Hello sa mga fans natin po dyan. Kwentuhan muna tayo para sa ating idolo sa buhay. Ayun ay yung Kim Pao. Okay, update po tayo sa ngayon. Umpisa na po natin ang ating updates. Okay, ayun po sa ating legit na sources po ay effective ang ginawa nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa kanilang first day of shooting. Yung first day ng kanilang shooting po ay namataan sila na nag-holding hands at hindi lang yan, kumbaga ay sweetest moment din nila habang sila ay nag-shooting. Kaya nga po sabi ng kanilang mga management na sana patuloy na yung kanilang ginagawang ganon at sana naman walang masabi yung mga ibang netizens sa kanila, sa mga bashers, kasi nga po sila ay nagtatrabaho na maayos at sila naman ay swak na swak at may chemistry. Hindi naman natin kasi may iwasan, guys, na mabash ang mga tambalan sa ngayon dahil sobrang lakas kasi ang kanilang mga tambalan, guys. Kaya maraming mga nagagalit sa kanila dahil tad kasi sila ng mga projects sa ngayon. At hindi lang yun, guys, kundi dami nilang ina-endorsement. Ang dami nilang ina-endorso. Kaya nga po si Kim Chiu sa ngayon is binaliwala yung endorso niya na about sa politics. Kasi nga po, nakinig si Kim Chiu sa atin mga netizen na wag na siyang makipag-endorse, wag na siyang mag-endorso ng mga politiko dahil yan po talaga ay nakakasira sa kanya. Shout out sa mga commenters natin dyan na sila po yung malakas mag-comment dito sa atin na nagbibigay ng good vibes sa atin. Ito po si Madam. Ito po, basahin ko po yung kanya comment. Kim, wag ka nang mag-endorse ng politiko dahil yan po ay nakakasira sa iyong karir. At saka, huwag ka na din kumuha ng mga iba't ibang politiko dahil mahirap yan. Ang ganda-ganda ng karir mo sa ngayon, tapos pag mag-endorse ka kasi, masisira lang yan. Madami kasing mga nasisira na endorsement eh. Gaya ni Tony Gonzaga, nasira yung kanyang karir dahil sa pag-endorso kay, alam mo na, huwag na natin banggitin, guys, kasi mahirap na po. Pagdating sa politiko, huwag tayo magbanggit ng pangalan. Kaya nga maraming napapasalamat kay Kimi dahil tinanggihan niya po ang lahat ng mga politiko na i-endorse. At hindi lamang po yan. Lahat ng mga kakaibang endorsement ay hindi talaga niya tinanggap, guys. Dahil sa atin po yan at dahil ang lakas natin makapag-comment kung ano yung talagang katotohanan dito. Sana naman po paki-subscribe ako, paki-hit naman yung notification, paki-like, comment at share naman din po ang aking content para naman po ay makatulong din po kayo sa akin at hindi lamang po yan
para din po sa ating lahat to at ma-spread po yung update ng Kim Pao Tambalan. Okay, alright. Ayon po sa ating legit na sources guys ay yung behind the scene ng My Love Will Disappear is parang na-pressure daw sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu dito guys. Kasi pakiramdam daw kasi ni Kim Chiu is parang mas malakas daw yung impact ng What's Wrong with Secretary Kim. Parang yun daw yung malakas ang impact kasi nga sabi ng management dapat mahigitan daw nila yung My Love Will Disappear dito dahil sabi nila mas maganda daw yung historia or yung kwento ng My Love Will Disappear. Dahil pala ang My Love Will Disappear guys is ang original pala niyan is mga Korean na naman. Galing pala yan sa Korean movie pala yan. Pero ang ginawa lang natin dito dahil wala nga tayong alam mo na dito sa Pilipinas. At saka bagay naman kasi sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu na gumanap bilang Korean is kinonvert na lang nila ng yung mga ibang dialogo is iniba-iba na lang para hindi naman talagang maging original na Korean yung kanilang gagawin na movie. Yan po yung ayon sa ating legit na sources guys At saka itong movie nila is talagang nagbibigay ng lakas loob daw kila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu dahil very strategic daw or very ang lakas daw ng dating itong movie na ito. Pero sabi nga ng mga iba, sobrang pressure daw ang Kim Pao sa ngayon. Dahil tingin nila is hindi nila mahigitan yung What's Wrong with Secretary Kim guys. Kaya itong si director parang gumawa ng mga ibang script ba or yung mga parang lang to guys kasi ayon po sa ating legit na sources, we cannot say directly na ito na. Kasi nga tayo ay nag-i-inform din or tayo ay may legit na sources kaya sabihin natin na parang lang siya, okay? Parang in-involve ata or parang there's something na credit dun sa script na ito. At ayun ay parang kinonek ata din sa linlang yung some of the script para sa hindi ma-pressure yung dalawa kasi sobrang pressure daw sila sa kanilang shooting guys as in na naninibago daw sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu dahil ata yung script is sobrang kakaiba. Siyempre, pagkakaiba kasi mga script at hindi ka sanay, of course, nandun yung terms na mapapressure ka. Kaya tayo ay naiintindihan natin yan kung bakit ganun yung magiging or ganun yung mga reaction ng Kim Pao Tambalan. Kaya nga, ang netizen dito, maraming mga fans dito na nanonood sa Kim Pao Tambalan sa kanilang shooting guys at napapasigaw daw sila sa galing nilang dalawa as in halos daw very comfortable daw yung mga fans sa kanila. Pati nga daw yung director na kasama nila at saka mga staff napapakilig din daw sa Kim Pao dahil kahit wala daw sa script ay talagang kumbaga dinadagdagan na nila at pinapakiligan nila yung mga netizen, mga fans nila dahil dito. Kaya nga sobrang sigaw daw yung mga fans nila guys nung napapanood nila to at halos nagdikita na lang, konti-konti na lang daw para magdikitan na yung mukha ng Kim Pao. Pero siyempre, it's been normal naman kasi sa atin pag yung sabihin natin na si Paolo Avellino is
parang dineded man lang. Hindi. Walang deadma na nangyayari dito. Hindi si Paolo Avellino po ay pinagtanggol si Kim Chiu dahil para ata nagkaroon ng disgrasya si Kim Chiu sa kanilang suotin. Pero hindi naman yung talagang disgrasya ba. Kung baga ba is parang napano lang yung kamay ni Kim Chiu, parang nasaktan lang ng konti, pero okay na kasi si Paolo Avellino naman is todo suporta naman kay Kim Chiu. Always naman todo support kay Kim Chiu sa ngayon. Okay. Update po tayo sa mga blind items natin for today, guys. Alam ko ito yung inaabangan ninyo. Alam kong inaabangan ninyo to. At hindi lang inaabang, kundi matagal nyo nang inaabangan talaga itong blind items ko. Okay guys, dadako naman po tayo sa blind items sa ngayon. Sa ngayon kasi, marami tayong haka-haka, di ba? Punta naman po tayo kay Gerald Anderson, guys, okay? Si Gerald Anderson po ay okay na sila ni Kim Chiu. Kaso nga lang, may problema tayo dito, guys. Kasi si girl ni Gerald Anderson ay galit kay Kimi sa ngayon dahil ayon sa ating legit na sources ay yung girl na nakasama ni Gerald Anderson, ayoko mabanggit ng pangalan guys ay hindi niya pala alam na nag-usap na sila Kimi at saka si Gerald, which is spotted sila Kimi at saka si Gerald sa Showtime na kung saan po ay may kalokalike si Gerald dun. At yung kalokalike ni Gerald, of course, in-invite naman siguro ng mga staff sa Showtime sa isang pelikula, showbiz, ganon. Ayaw natin mabanggit guys, pasensya na, ayaw ko mabanggit. And then, the girl don't know na nandun si Gerald. At nakita lang niya, pinasa ata sa kanya na nandun yung boyfriend mo sa showbiz, kasama niya yung kanyang ex na alam mo na, sikat, parang ganon. And then nagalit si girl kay Kimi, guys. Dito siya nagpasaring sa kanyang Instagram na kung yung alam mo ba yung sabi ng girl dito sa Instagram niya? Ito ay patama kay Kimi. Alam ng mga netizen to na patama ito kay Kimi dahil lahat ng mga pinupost ni girl sa Instagram ay talagang kinukonekta talaga yan kay Kimi dahil nga po sa kinukonekta din si Kimi kay Gerald Anderson. Of course, spotted kasi sila sa Showtime, guys, at after that shooting na yung na-invite si Gerald sa Showtime dahil nga may look-alike at di mo yan may iwasan. Kasi nga, pag may mga kalok-alike kasi sa Showtime, kasi may segment po kasi sila or may sinushow po kasi sila na kalok-alike phase 4. And then, natoon po na meron din yung kalok-alike ni Gerald Anderson dun. At lahat ng mga artista na may kalok-alike ay they are invited in Showtime at hindi naman po yan pinagbabawal ng mga management. And at the same time, wala naman pinagbabawal ng management. At depende na lang sa yan ng isang actor or actress kung ayaw mong pupunta or ayaw mong magiging bisita doon. Diba? You can refuse if you want to. But if you don't want to, then you will come. Ganun lang po yung kasimple. Kasi nga, you have the right to choose or to have your own decision. Yun yung katotohanan dyan. Okay, dadako na po tayo dito na, guys. And then, si Gerald Anderson po ay pumunta sa Showtime because he want to meet her kalokalike. Kasi bihira lang kasi ang may kalokalike si Gerald Anderson sa Showtime. Hindi lahat sumasali sa Showtime ay may kalokalike si Gerald Anderson.
bihira lang po. And then that's why he want to meet that guy. Of course, you can visit Showtime anytime. At saka wala namang kakuan si Gerald Anderson sa Showtime. Wala naman siya kaalitan or katampuan, something like that. It sounds okay lang naman lahat sa kanila dun eh. And then, dito na tayo papasok. Si Gerd daw, syempre, ang sabi ni Gerd, hindi daw in-inform ni Gerald Anderson na isa siya sa mga bisita sa Showtime. And then si Gerd nagsalisalita na sa kanya mga Instagram, kung ano-ano nang pinopost. And then suddenly, patama talaga kay Kim Chiu yun, guys. Even though walang nakalagay na pangalan, pero patama talaga kay Kim Chiu. Kasi ayon po sa ating legit na sources ay ang sabi dito, guys, is ito yung basahin ko lang po yung post niya sa Instagram, guys. Kung yung past mo is past already, think about it. She have already girlfriend, she have already person. Don't disturb us, please. You have your own life and I have my own life, and I don't want my life become rule. Hope you understand, and please don't ignore my message. Ayun po yung sabi ni Gerd sa post sa kanyang Instagram. So, ibig sabihin po is piniem niya si Kim Chiu dahil don't ignore my message. Sabi niya, ang lakas makakabog si Gerd, no? Dahil lang sa galit na galit siya. And then, ang alam niya is takot na takot kasi si Gerd na mag-ghosting siya ulit ni Gerald. Dahil nga po, nag-ghosting din kasi yung umpisa sa kanila ni Bea Alonzo. Kaya itong si Gerd, sobrang takot na takot. And then, itong si Gerald Anderson, dahil nga po, sa ganun yung kanilang kalagayan is, na si Gerald Anderson po ay, I don't know kung humingi ito ng tawad kay Kim Chiu or hindi. We don't know kung humingi siya or hindi. Pero si Paolo Avellino, nung tinanong po siya kung ano talaga yung katotohanan, kung okay lang ba sa kanya yung gano'n na setup na okay na sila Kim Chiu at si Gerald Anderson, is ang sagot lang ni Paolo Avellino dyan is depende daw kay Kim Chiu kung ano yung kanyang gusto. Kaya lahat ng mga bagay-bagay is nakakadepende rin pala kay Kim Chiu, guys. Kaya itong sabi natin dito, kung lahat ng bagay is nakadepende kay Kim Chiu is proud naman ako kay Paolo Avellino dahil hindi pa sila kasal. Ganun na yung kanyang sistema kay Kim Chiu. Binibigay niya na lahat yung mga karapatan ni Kim Chiu para sa kanya. And then, this is for today. Paki-like, subscribe, at comment naman po dyan sa ating mga posts. Please comment naman po at subscribe at isang malaking tulong na po yan para sa atin. Maraming salamat at God bless po.